mga kagabahay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, kung naabigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa lamang nilang mga sandali, ating gandhin ang presensya ng Diyos. Sa ating ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Ang mga kagabahay, sinasabing may isang utang sa mundo ito na hindi natin kayang babayaran at hindi mababayaran habang tayo ay nabubuhay. Hindi ito utang sa pera, hindi ito sa kung anumang utang, mga bagay-bagay o mga kagamitan. Ito ay ang tinatawag natin utang loob, na tulong na naibigay natin sa ating kapwa. Mga tulong na tinanggap natin mula sa Diyos na hindi natin kaya babayaran. Walang anumang katumbas na halaga sa madaling salita. Ngunit ang pagtulong sa ngayon ay ginagamit upang lupurin ng tao, upang abusuhin ang matutulin sa gobyerno, upang ibagsak ang ating bayan ng mga magnanakaw at ng mga mandarambong sa kaban ng bayan. Ayuda sa madaling salita. Ayuda mula sa salitang banyaga na ang ibig sabihin ay tulong. Ngunit, anong klase ng tulong? Tulong na may pansariling pang-interest. Tulong na may panluluto. Tulong na sinisigil sa pamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon kay Saint Teresa ng Calcutta, ang higit na kilalang Mother Teresa, the living saint, maaari tayong tumulong na walang pagmamahal. Maaari tayong tumulong na walang pagmamalasakit. At maaari tayong tumulong na maninigil na ito ay itupa. Ngunit ang totoong tulong ay pagmamahal at pagmamalasakit. Ano man ang mga dahilan na ang isang tao ay tumulong, iisa lamang ang katutulungan. Hindi tulong ang anumang tulong na walang pagmamahal, walang pagmamalasakit. Naghihintay ng kabayaran, may kapalit. Sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang panangalan, sabi ni Jesus, magpapautang ka na hindi ka naghihintay ng anumang kabayaran. Sa madaling salita, ang tulong ay isang pagbibigay, isang pagmamalasakit, isang kawang gawa na walang anumang interest na pansarili mula sa tumutulong. Balikan natin itong salitang ayuda. Paano magiging tulong ang isang bagay na hindi natin alam kung saan kinukuha ang mga tinutulong? Paano magiging pagmamalasakit ang isang bagay na pagdating ng araw, ang mga tinutulungan ang magsakripisyo? Hindi nagbabayan ang sambayanan. Dati nung hindi nagkakautan, magbabayan. Hindi pa ipapanganak, magbabayan. Kaya minsan, may nagtatanong sa atin, kaigay, ano pa talaga ang palagay mo sa iga? Tatanggapin natin ba ito o hindi? Ang sagot natin dyan, simple lang, nasa inyo na yan. Wala tayong opinyon maibigay
sa tanong ninyo yan. Hindi natin maaari sasagutin yan sapagkat isa lamang ang ating pananaw at pananindigan hindi sa tulong na yan, sa ayuda na yan. Yan ay hindi totoong tulong. So kung ano man sa palagay ninyo ang ayuda, nasa inyo na yan. Ang mahalaga, ang ating tandaan na ang anumang tulong hindi pinipilit, hindi hinihingi at hindi binabayaran at lalong hindi mabayaran. Kapag tayo ay matulungan ng ating kapwa, sabihin man natin na tulungan din siya natin sa mga susunod na araw. Yung tulong niya sa atin, kung yan ay totoong tulong, ay hindi natin kayang mabayaran. Ano man ang ating sasabihin. Minsan nga, dahil tayo ay ipinanganak na mahirap, hindi tayo makapag-aaral ng mapanahon na yan. Ngayon, may isang kapatid ang ating ama na may kaya, na mayaman. Nais tayong paaralin. Bata pa tayo noon. Ngunit dahil sa nababasa natin sa banal na aklat, at napalawanan ng ating mga kaibigan, mga pare, kung ano ang tulad na pagtulong, tinanggitan natin ang nasabing alok na tayo ay paaralin ng ating tuting. Hindi kayabangan ang ating naging sagot. Simple lamang. Alam niyo Diyo, kung tatanggapin ko yung tulong ninyo na ako ay mag-aaral, dalawa lamang ang mangyayari. Kung magiging matagumpay ako at hindi ako lilingin sa tulong na yan, magiging walang hiya ko, magiging walang utang loob ako. At kung ako ay mabibigo, pati kayo mabibigo din. Kaya tayo ay naniniwala na ang tulong ay isang kayamanan. Kayamanan dapat ingatan ng natutulungan. Sapagkat hindi man natin mababayaran ang anong tulong, ang Diyos ang magbabayad para sa atin. Siya ang magligtas sa may utang o sa natulungan. At siya ang magbigay ng gantimpala sa matulungin at ng magandang kalooban. Kaya, ano man ang palagay ninyo sa ayuda, huwag ninyong itanong sa iba. Ang tanongin ninyo, ang inyong mga sarili. Ang tanongin ninyo, kung ano ang dahilan, bakit kayo tinulungan. Totoo, sa ngayon. Magiging ang inyong kagabay. Tulong, laway, pag marinig ang ayuda. Kailangan natin yan. Sino ba ay aayaw sa panahon ito? Sa 10,000, 5,000, 15,000. Sino ang tatanggi? Hindi ka nga si Kaigay para tatanggi. Ngunit ang sinasabi natin, ito ba ay totoong tulong o ano ba talaga ang ayuda? May pag-iisip tayo, may pag-uunawa tayo. Tayo ang mag-isip. Tayo ang tatanggap. At tayo rin ang matinabang. Ngunit pagdating ng araw, tandaan, patay tayo lahat. Lahat magsakripisyo. Lahat magbayad. Pinanganak na, hindi pa pinanganak, magbabayan na sa utang niya, sa tulong niya.